welcome back again to my channel. It's me, Gracia Mediana, ang inyong tenderang vlogger from Origan City, Lanao del Norte. Ayan, so hello sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Kamusta kayo? Ayan, so today is August 14 ngayon, and time check tayo, it's already 2:04 in the afternoon. Ayan, hello nga pala sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Ayan, kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe to my YouTube channel, and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded, lalong-lalo na doon sa mga videos na business tips, business ideas, and then business experience na may learnings kayong matutunan. Ayan. So, ngayon is may share lang naman ako sa inyong thoughts, opinions. Ayan. So, ayan, sasagutin na naman akong tanong sa isa sa ating mga kasari, subscribers, at isa sa ating mga viewers. Ayan. Galing kay Raymond Santos. Okay. So, sabi niya is, ano daw, 5K capital lang po ba? Okay na po kahit barangay permit lang po. Okay. Pero bago natin sasagutin yan, disclaimer, I am not an expert regarding with this. So, ang i-share ko lang sa inyo is base lang po sa aking mga natutunan, nalalaman, at saka sa aking mga nare-research. Ayan. So, sabi niya, 5K na yung capital niya, okay lang ba na barangay permit yung kanyang kukunin? Well, anyway, based on my experience at saka sa aking nalalaman, iba-iba kasi tayo ng area, okay? Dito sa amin kasi is hindi na allowed yung ano lang, barangay permit. Kahit anong klase yung negosyo mo, kailangan mo talaga kumuha ng business permit or mayor's permit. Well, anyway, business permit or mayor's permit is pareho lamang po yun. At saka yung barangay permit or barangay clearance is pareho lamang po yun. Kasi pag nagkukuha ka po ng barangay permit, ang nilalagay po doon sa purpose is for business permit or mayor's permit. Okay? Kasi yung barangay permit or barangay clearance is nagre-release po doon is from the barangay office. So, Sir Raymond, kung gusto nyo po kumuha ng barangay permit, pwede po kayong mag-ask or pumunta doon sa inyong local barangay na malapit dyan sa inyo kung saan nyo po i-ooperate yung inyong sari-sari store or yung negosyo ninyo. Ayan, mag-ask po kayo if allowed kayo na kumuha lang ng barangay permit. Kasi dito sa amin, regardless kung malaki or maliit at anong klaseng negosyo yung i-open mo, is you need to kumuha ng mayor's permit or business permit kasi hindi na nila ina-allow yung barangay permit lamang po. Okay? Kasi sa na-experience ko, before ako kumuha ng barangay clearance or barangay permit, pinakuha muna nila ako ng DTI. Kasi doon sa DTI is doon mo i-register yung business name mo. Let's say for example, yung sa akin is Gracia Sari-Sari Store. Kasi doon sa DTI, titingnan nila kung may kapareha ka bang pangalan within the place na na pagtatayuan mo ng iyong negosyo. Kasi dito sa barangay namin wala akong kapareha. So, ang kinuha ko is within the barangay lamang po kasi dito lang naman ako sa barangay itong namin, negosyo namin. Marami ka kasing choices na pagpipilian pag nagpa-register ka ng negosyo mo sa DTI. Merong mga regional, merong within the city, merong barangay. Since nga yung negosyo natin is pang barangay lang naman kasi sari-sari store, na-mention ko na to dati doon sa previous videos ko regarding paano kumuha ng business permit na yun nga, i-ask ka nila kung saang lugar mo i-operate yung negosyo mo, kung within the barangay. So, within the barangay lang yung certification na ibibigay sa iyo ng DTI. So, after ko pumunta sa DTI at saka nagparehistro ako ng aking business name, so pumunta uli ako doon sa aming barangay para kumuha ng barangay clearance. Okay, yung barangay clearance kasi is at saka yung barangay permit is pareho lang naman yon. Ipapakita ko sa inyo yung aking barangay permit or barangay clearance na in-issue nila sa akin nung first na kumuha ko ng certification sa barangay. Ito yung aking barangay clearance. Nakalagay diyan sa ilalim is
business mayors and permits or permits purposes. So, this is to certify that the business or trade activity described below, business name which is Gracia Sari Sari Store kasi yun yung aking business name ng aking tindahan. Ayan, trade activity is Sari Sari Store. Tapos yung address ng aking tindahan. Tapos, operator or yung may-ari ng tindahan which is ako. Tapos, yung address ko. Ayan, yung address ko at saka yung address ng ating tindahan is pwede siya magkaiba-iba pero nung sa akin is pareho lang naman. So, pareho lang din yung address ng ng aking business at saka ng aking home address. So, pareho lamang po siya. So, nakalagay dito sa description sa baba ng ating barangay clearance is proposed to be established in this barangay and is being applied for a barangay clearance to be used in securing a corresponding mayor's permit has been found to be a conformity with the provision of existing barangay ordinance, rules and regulations being enforced in the barangay. Okay? In view of the foregoing, this barangay through the undersigned interposes no objection for issuance of the corresponding business permits being applied for, okay? Ang purpose itong barangay clearance or barangay permit is pwede na ako mag-process or makakuha ng business permit doon sa LGU office or doon sa City Hall. Ayan, so ito yung inisyu nila. Kasi nag-ask ako kung pwede ba barangay permit lang. So sabi nila is hindi na daw allowed dito sa lugar namin na barangay permit lang, no? Kahit ano pang klaseng negosyo yan, maliit man o malaki yung capital mo, you are required or we are required to provide a business permit na. So, yun. Kaya kumuha na ako ng business permit. So, yun. Ang binayaran ko is 80 pesos sa community tax which is yung sidula. Tapos, 180 pesos para sa barangay clearance na ito. Ayan. So, lahat ng nabayaran ko is 260 pesos. Yun yung nabayaran ko sa barangay clearance or barangay permit na kinuha ko doon sa barangay office. Ayan. So, after ko kumuha ng ng barangay clearance, saka na ako pumunta sa City Hall para mag-apply ng business permit tapos fill upan yung mga form na ibibigay sa inyo doon sa CMO or City Mayor's Office. Tapos niyan, pumunta ako sa assessor's office for the building permit, ganyan kasi nga itong nirerentahan namin is meron na siyang building permit. Easy na lang nila sa amin na bigyan ng yung bang building permit number ata yun from the landlord na nitong tinitirhan namin. So after doon sa assessor's office, pinabalik ako doon sa business tax office para i-compute kung magkano yung aking mabayaran for business permit. So after nun lumabas yung computation, tapos pumunta na ako sa cashier's office. So nabayaran ko doon sa cashier's office is 1,723. So yun yung una kong nabayaran first na kumuha ako ng business permit. Hindi pa kasali doon yung sa payment sa DTI, payment sa barangay, at saka payment doon sa Bureau of Fire certificate. So overall na nabayaran ko is 2,700 plus ata yun, hindi pa kasama yung pamasahe. Ayan, way back 2023 yun, kasi 2023 na ako kumuha ng mga legalities or mga dokumento para sa ating business which is yung DTI at saka mga permits. At saka wala akong BIR kasi yung ating income dito is non-taxable siya kasi below 250,000 pesos lang yung ating income, no? Sana all below, ayan. So, pero pag lumagpas na siya, is intended na siya for tax. It's either 8% tax ata yun. Ewan ko, hindi ko na masyadong kabisado yung sa mga tax, okay? Ayan, so Sir Raymond Santos, sana naka-help or sana nakatulong ang video na to. Ayan, doon sana nasagot ko yung tanong mo. Iba-iba kasi tayo ng area. Dito sa amin is hindi na allowed yung barangay permit lang. Kailangan mo talaga kumuha ng business permit. So, mas mabuti pa is mag-ask ka dyan sa sa barangay nyo kung allowed ba na kumuha muna ng barangay permit. Huwag muna sa business permit. Okay? At saka advice ko rin sa inyo, especially kung baguhan ka pa at saka kaka-start mo lang, hindi mo pa kasi alam yung hindi mo pa kasi alam yung takbo ng negosyo mo at saka start up ka pa lang. So,
dati kasi ginagawa ko is 1 year ako hindi kumuha ng business permit. So if every time na may mag-inspection, so sinasabi ko lang na bago pa itong aking negosyo, at saka kukuha rin naman ako after, if ever na makita ko na profitable itong aking negosyo. So after a year, saka na ako kumuha ng ng business permit. Ayan. So sana Sir Raymond nakatulong ang video na to. Kasi nga iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng area, okay? I don't know kung allowed ba dyan sa lugar niyo na barangay permit lang. Tapos kasi dito sa amin is hindi talaga siya allowed. May may ordinansa sila na pinapatupad na it's either maliit or malaki yung capital mo, kahit ano pang klaseng negosyo yan, you are required to get a business permit. Okay? Ayan, so that's it. Thank you so much for watching, guys. Ayan, thank you so much sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel, and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka na every videos that I uploaded. Ayan, so that's it. Thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye! Happy selling and gracious everyone!